ba ang pagsusundalo? Naisip mo rin kaya ang hirap na iyong kakaharapin sa pagpasok dito? Simula sa aplikasyon, training, at lalong-lalo na sa tunay na pakikipagbaka sa mga teroristang grupo? Bago mo umpisahan na pasukin ang mundo ng hukbong katihan ng Pilipinas, pagnilay-nilayan mo munang mabuti kung kakayanin mo ang mga pagsubok na iyong pagdaraanan. Dahil sa mundo ng pagsusundalo, dapat maging handa ka na isakripisyo ang iyong buhay, hindi lamang para sa iyong pamilya, kundi na rin para sa bayan. Ang mga kandidatong sundalo na mapalad na nakapasa sa application process ay maghahanda na sa pagpasok sa panibagong yugto ng matinding training. 5 na lang mula sa gitna! Cut! Hindi lang lakas at determinasyon ang masusubok sa pagkatao ng isang trainee, pati na rin ang kapasidad ng pag-iisip na hindi aayaw o susuko sa lahat ng hirap at pagsubok na kanilang kakaharapin. Sa loob ng 16 na linggo o halos 4 na buwan na training sa Candidate Soldier Course, sila ay sasanayin sa basic military training upang mabago ang kanilang pananaw at pag-uugali bilang sibilyan patungo sa aspeto ng militar. Huhubugin ito ang pisikal, mental at psikolohikal na katangian ng trainee na kalaunan ay magiging parte at miyembro ng regular force. Sila ay nagbahagi ng kanilang kwento na nagpatibay pa ng kanilang kalooban. Bali, sa unang phase ma'am ng training, yung araw-araw, madaling araw, gumigising. Pag alas 3 pa lang, 3:30, naliligo na kami. Pag alas 4, formation. And then, magre-relay yung daily exercise namin. Yun yung malaking adjustment na ginawa ko kasama nung mga kaklase ko. Then, yung sa pagkain, mabilis ang bilang. Sa Candidate Soldier Course, itinuro sa kanila ang transformation, basic squad training, war fighting, at aplikasyon ng kanilang mga natutunan. Sa transformation module, sila ay tuturuan na mai-adapt ang sarili sa military environment upang maihanda ang sarili bilang isang ganap na sundalo ng Philippine Army. Samantala, sa basic squad training naman ay sasanayin sila sa tamang paghawak at paggamit ng basic squad weapons and equipment upang mahubog ang liksi at kilos sa iba't ibang senaryo sa combat operations. Lahat ng ito ay kanilang pinagdaanan. Halo-halong emosyon ang kanilang naramdaman. Nariyan ang sakit ng katawan, antok, takot at lungkot na di maiwasan na maisip ng isang trainee na sumuko na lamang. Ikaw! Uuwi ka na! No, sir! Kaya mo ba? Yes, sir! Mabuti na lamang ay nariyan ang kanilang pamilya na nagpapalakas ng kanilang loob. Nangibabaw din ang kanilang pangarap para sa sarili at pamilya, kasama na ang determinasyon na malampasan ang hirap sa loob ng training camp. Akin po, natutuwa po ako kasi alam ko naman na matutupad din kasi sa lakas ng determinasyon niya sa buhay, alam kong mga pangarap niya matutupad. Yan, tangkap na namin. Nagdarasal na lang po kami para sa kabutihan niya kung anong mangyari dito sa Unti-unting binabago ang kanilang ugaling sibilyan, pinapalakas ang kanilang katawan, at pinapalawak ang kanilang mental na kapasidad na hindi kailanman susuko sa anumang laban. Para sa amin, sa paraan ng mga training na ginawa nila para sa amin, i-apply namin yon para maging handa. Saka alam naman namin yung mga tinuro nila sa amin is malaking tulong yung pagdating namin sa line unit. Palagi nila paulit-ulit na sinasabi na dito may retake pa, pero pag sa unit na wala nang retake doon. Bago kami pumasok, pinaintindi sa amin ang training ng pagiging sundalo. Kasi ang mali ng isa ay mali ng lahat. Dala-dala ko ang pangalan ng hukbong katihan ng Pilipinas.
Kaya dito pa lang, ma'am, inuhubog na kami maging disiplinado sa aming sarili. Sa open house ng mga kandidatong sundalo at halos 4 na buwan na nilang pananatili sa training camp, sila ay binisita ng kanilang mga pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Sa puntong ito, natapos na nila ang Candidate Soldier Course at naghahanda na muli sa panibagong kursong Infantry Orientation. Ito ay may 60 training days para sa miyembro ng Infantry Squad and FAR team na naglalayong mahasa ang kanilang kaalaman, skills at ugali sa jungle, mountain, and urban operations. Sa pagsasanay na ito, ituturo ang basic individual warfighting skills, infantry squad integration, operational environments, at culmination exercises. Sa mga mag-a-apply na sa Philippine Army, konting tiyaga, determinasyon ang kailangan. Para makasurvive sa training naman is sumunod ng sumunod ng sumunod. Ini-encourage ko kayo na pumasok sa hukbong katihan ng Pilipinas ng Armed Forces of the Philippines upang makatulong sa ating bayan. Kaya join Philippine Army. Huha! Sa training, naranasan ko yung gutom, pagod, lungkot, at yung awa sa sarili. Sinabi ko sa sarili ko, hindi lang naman ako ang nahihirapan sa ngayon. Hindi lang naman ako ang nagugutom sa ngayon. Kung kaya nga nila, bakit hindi ko kaya? Mararanasan nyo rin ang mga naranasan ko. Ang maipapayo ko lang sa inyo, kung kinaya ko, bakit hindi nyo kaya? Lahat ng paghihirap na dadanasin nyo ay may katapusan. Sakripisyo at serbisyo, ito ang kahulugan ng pagsusundalo. Hindi ito para sa lahat, ngunit ang sinumang may masidhing pagnanais na makapaglingkod, isang tabi ang sariling kaligayahan para sa kaligtasan ng karamihan at handang manilbihan para sa kapayapaan ng ating bansa ay malugod naming tatanggapin. Ngayon, higit kailanman, kailangan ng ating bansa ang magigiting, matatapang at mabubuting sundalo. Sa ngalan ng buong 9th Infantry Spear Division at ng Joint Task Force Bicolandia, hinahamon ko kayong maging kasapi ng isa sa pinakamarangal na propesyon ng ating bansa, sumapi sa hukbong katihan ng Pilipinas. Isang malaking desisyon ang pagpasok sa pagsusundalo dahil ito ay laban ng pangarap, pamilya, organisasyon at ng ating bayan para tuluyan na nating makamit ang tunay na kapayapaan na ating inaasam. Para sa